Maayo nga adlaw sa tanan. Salamat sa Dios na usab sa higayon o sa oportunidad nga ang gihatag niya kanato nga makahimo kita padayon sa atong bulaton o nini karon higayon magtugyan kita sa atong bulaton diha sa Ginoo pinaagi sa pagapangamuyo. Kanimo o Dios nga langit nun, salamat sa oportunidad nga gihatag nimo gitugot nga makahimo kami padayon sa pagbuhat sa bulaton. Panalangin ni o Dios ang tanan nagapaminaw karon diya sa ilahang tagsa-tagsa ka panimalay sa radyo o sa tanan nga connect karon live sa Facebook. Lord, I pray nga ang imong balaang pulong padayon gyud sa pagpakamaayo bisan pa man gamiton nimo imong pulong mag-convict, magdasig, mag-remind sa matag usa o God concerning sa pagkinabuhi nga responsible ingon nga Kristohanon o ingon nga anak nimo Ginoo. Hinaot pa nga imong pulong adunay impact sa kinabuhi sa matag usa karon nga paminaw. This I pray in Jesus name. Amen. Salamat kay ang ato ang Ginoo padayon gyud sa paghatag kanato og oportunidad o this time magaadto kita padayon sa ato ang pamalandong ani kita karon sa Romans chapter 3 verses 1 down to verse number 7. Kung imong mabantayan higala, atong makita kung ginatudlo sa pulong sa Ginoo kanato kung unsa ang tama o papaano kita magkinabuhi nga subay gyud diha sa iyang pagtulunan sa atong mga kinaiyahan, ginamold niya the way kita interact sa mga tao nga nasa atong palibot, ginamit ang mga gasa, abilidad nga gihatag sa Dios kanato, o this time nakafocus na sab si Apostol Pablo kung unsa atong responsibilidad o paano kita magkinabuhi samtang ania kita na ilalom sa panggamahanan diin ania kita karon. So ang challenge din is we should submit and support the authorities which govern us, kanang nag-goberno kanato presently kung asa ka nabilong nga country, kung sa mga anaas pamunuan, anaas sa pagdumala, ang ato nga responsibilidad is to submit and to support, maging responsible kita nga mga lumulupyo sa ato nga nasod or sa atong lugar, kung asa kita mapakita nato ang kinaiyahan o ang ato nga mga pagsunod, pag-obey sa nagapamuno kanato. Now, ang question is why to submit and support the authorities which governed us. Nga naman, nga kinahanglan kita mo submitar, kinahanglan kita mo paluyo, maging submissive sa otoridad. Number one reason is that because God has permitted the government to rule us. Mao kana siyang unang rason ni Apostol Pablo according sa verse 1. Nagaingon, let every soul submit to the governing authorities, for there is no authority except by God, and the authorities that exist are instituted by God. Mao kani siya ang usa ka solido nga rason, unang rason ngano nga ikaw, ako, kung asa ka nanimuyo, we need to be submissive and supportive sa otoridad. The word instituted here, it means ang Dios mo ay nag-organize, nag-establish, nag-permit o nag-allow ni anak. Mao kana siya ang kung imong tanawon both ingnon sa word instituted in verse number 1. So ang atong role, ang ato nga responsibility ingon nga pumuluyo niini nga lugar, nasod, is to submit, maging cooperative, magapaluyo, maging submissive, sa ato nga sosyudad. Now, ato makita that God has established three institutions
to control life in our time. Kung imo tan-awon ang Dios nag-institute ni ini, it because gusto sa Dios nga makontrol kita, madumala kita, kay naksayon kita nga lisod kung walay magdumala, o lisod kung walay rule, kay magkawatak-watak kita o walay patunguhan, wala tay padulungan sa ato ang pagkinabuhi. Unsa kini nga mga institutions nga gibuild o gitukod sa Ginoo? Una, the family. Ang family, ang Dios mismo ang nag-institute, nagpundar ni ini. Gi-allow sa Dios nga magkaroon ang matag usag pamilya aron makabalo kita kung unsa ang anaa sa pangdumala, no? Mao kana siyang una. Kung imong tan-awon diha sa Genesis chapter 2 verse 18 down to verse 25, ato makita nga ang Dios mismo ang nagpundar sa pamilya. O naga-picture out kini sa pagdumala usab sa Dios kanato. Ikaduha, the civil government. Kung imong tan-awon in Genesis chapter 9 verses 1 down to verse 7, makita nato dito nga ang Dios mismo ang nagpundar, no? Nag-organize og civil government aron madumala, mapangalagaan ang kinatibuk-an sa katawhan. Ikatulo is the church. Mao kini ang tutulo ka mga institutions nga gi-allow, gimugna o pundar sa Ginoo in order nga madumala, ma-check or ma-disiplina or mapaayo ang dagan sa mga pagpanginabuhi sa matag usa, no? The family, the civil government, and the church was or were instituted by God. Each institution, there are authorities to whom we need to submit and support for God's will to go forward. So, kung imong kuan, tan-awon higala, nga bawat institusyon ini na siya sarili nga mga otoridad. No? Kung sa pamilya, na ay father, mother, nga magdumala sa iyang pamilya, pagpadagan ni anak. Okay? So, kung maingon ta sa gobyerno, so na ay, depende, na ay presidente, kung sa Pilipinas, presidente, o na ay mga under niya nga mga authority nga nagpatupad sa mga panukala. Kung sa church pod, naa ang mga alagad sa Ginoo nga nagdumala nini, ni anang tanan ang purpose aron nga maka-move forward ang kinatibuk-an nga matiwasay, no? Of course, regardless kung unsa ang paano magpamalakad ang mga anaa sa otoridad. Now, why to submit and support the authorities which governed us? Ganuman, number 2, because refusal to submit the government is refusing to submit God also. Ganuman, tungod kay ang Diyos man ang nag-institute, siya ang nagpundar ni anang government, pamunuan. So therefore, kung refuse ka sa pag-submit, sa gitawag pag-support sa government, nag-refuse po ta sa pag-submit o pag-obey diha sa atong Ginoo. According sa verse number 2, consequently, the one resisting the authority has opposed the ordinance of God, and those opposing shall receive judgment to themselves. So ato makita nga naa gyud siya ay otoridad nga gikan sa Ginoo. So ang responsibilidad sa tao nga na under ni ana nga maong pamunuan is to submit and become supportive, suppose in case nga dili siya maging submissive, na ay ginatawag nga punishment or na ay mga ipahamtang kaniya according o sumala sa ilahang mga pamalaot, no? Mao kana siya dinha, ha? So ato makita nga klaro nga gusto sa Dios og hapsay og maayo nga pagpadagan sa bisan asa ni ini nga maong institution. Now, those who resist God's ordained authority
can expect to suffer consequences by the government. Asa ta sa pamilya kung mag-disobey, dili mag-submissive ang miyembros pamilya, so naapod na sila'y sarili nga pamalaod o naapod sila'y sariling punishment. Ingon sa iglesia, diya sa simbahan, naapod sila'y mga gina-follow o ingon man sa atong gobyerno. Kung mulabag kita, mas kinhain pa ni ana, naagad siya consequences. Mao ka na siya atong makita. Now, this is really the indirect judgment of God. O consider ka na the moment nga ang usa ka person ma-discipline tungod sa iyang pagka-unsubmissive or pagka-rebellious, so ma-consider ka na nga gitawag murag gihapon siya og judgment ikan sa Ginoo. Gitawag siya indirect nga judgment sa Ginoo. Even capital punishment was ordained. Kung imong tan-awon higala sa Pilipinas, of course, gidibatihan, gilalisan kung naabay capital punishment or wala. So, pero kung imong tan-awon higala dito sa Genesis chapter 9 verse 5 down to verse 6, makita na to nga na ang Dios mismo naga-order nga i-exercise ang capital punishment. Pero mao na ato makita higala ang purpose ni ana aron matulid mamaayo ang matag tao, magakahadlok sa paghimo og dili maayo og ang padayon siya maging submissive, no? Mao na kung atong tan-awon higala gumikan sa walay ginatawag nato nga capital punishment, naglala og nagsamot ang pagka ngilad sa mga kinaiyahan o mga practices sa mga katawhan. Kano man pwede raman lipaton ang ginatawag nga tamusisya, pwede siya mabali, no? Mao na siya ang mga tendency na ato makita. Now, except kung naay mga panghitabo, no? Kung naay mga halimbawa mga worst case scenario, mga kahitabo. What if the state cease to serve its God-given function? Dili siya mag-function accordingly, and began denying the rights and removing the liberties of its citizens. Halimbawa, dili na magsubay sa tama ang gobyerno or mga namunuan. Mali na iyang paghimo sa iyang mga functions. What if maingon ana? Halimbawa, sa pamilya, halimbawa ang amahan o inahan wa magkinabuhi sa tama, barumbado or irresponsible ng mga parents. What if paano man unsaon pa man pag-function sa dapat o tama diya sa panimalay, kung ang mga ginikanan labaw pang badlungon, labaw pang buluyagon, paano sa mga anak mag-follow, mag-obey, na abilong na siya sa usa ka worst case scenario, no? What if ang gobyerno o imong madunggan, no? Grabe ka corrupt, grabe ka ang justice dili na ma-serve tungod sa diviles ng mga leaders. What if ingon ana makikitabo? What if diha sa simbahan dili ma-serve ang tama, mali, wala ang justice? What if ingon ana ang mahitabo? Unsa man ang response? Padayon ba nga mag-submit? Padayon bang maging supportive? Of course, kung imong tan-aw ni gala, the believers are not to do revolution, but to just flee from it. Mawala na siya himuon. No need nga maging rebellious. Kay mo add-on, mudugang pa siya the more o kagubot, kaguliyang. And kitang tanan naka-experience ni ana. We all suffer sa consequence ni ana. Kung imong tan-awon sa pulong sa Ginoo diya sa Matthew chapter 10 verse number 23 na atong mabasa mo kini. But whenever they persecute you in this city, flee to another. For assuredly I say to you, by no means will you have gone through the cities of Israel before the Son of Man
comes. So ato makita nga wala ga-encourage ang pulong sa Ginoo, sa Ginoong Hesus. Wala siya mag-encourage nga mahimo kang rebellious, mahimo kang maghimo ka og act of rebellion tungod kay dili maayo ang pamalakad, gitamakan ang katungod, ang rights. Samala pa example din even ang mga Christians sa time ni Jesus Christ, gisulti niya na kung lutuson kamo, persecute kamo dinhi nga syudad, layas kamo, adto kamo sa lain nga area. So pero wala siya nagkuan nga maging rebellious, nga musukol kamo, magkigpatay kamo. No, it's not. Kung imong tan-awon ang tama nga kinaiya sa Kristohanon, dili siya naga take revenge, no? Dili siya nagapanimalos, og i-allow niya ang Dios ang hukom, o ang Dios ang magapamuhat niya na sumala sa iyang plano. But in case of suffering such injustices, believers could look at it as in Romans chapter 8 verse 28. Belong gyapon siya. In case nga diha sa imong area nagsuffer ka niini injustices, kabalo ka nga ikaw gyud ang tama pero natamakan, apakan ang imong right. So that's the time nga i-claim nimo o tindugan nimo ang imong nahibaloan sa pulong sa Romans 8:28, no? Naon sa man, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Aduna gyapoy purpose ang Ginoo niya na. Sama sa nahitabo sa mga Christians dito sa Germany during World War II. Kung imong tan-aw ni Gala, grabe kayo ang ilang na-undergo sa mga Christians during the time as the Puritans fled from France to England and from England to America. Grabe nga persecution, grabe suffering, grabe nga naagian nila during the time. Pero wala sila nag-rebelde, wala sila naging rebellious, but just simply ila lang in order nga ma-preserve ang ilang kinabuhi, nagalaya sila, nagatago sila, no? Pero wala sila muundang sa pagsunod sa pagpangalaga diha sa Ginoo. And presently as believers in Arab and communities countries did, no? From time to time makadungog kita, even today daghan nga mga gina-execute, daghan nga mga naga-suffer because of their faith, belief nga ginatindugan. O dili lang kana sa adto sa mga close countries, mga communist country, even sa atong panahon, no? Naagyapon ang mga pag-persecute. So unsa man atong character, unsa man atong kinaiyahan, we need to stand sa truth nga atong nahibaluan in a right manner. Why to submit and support the authorities which governed us? Katapusan, government is permitted to commend those who did right and punish those who did wrong. Mao kini siya ang gobyerno, sila ang gitagag otoridad o gipermit sila na mag-commend, no? Mag-impose niini og ilang katungod, ilahang responsibilidad ang pagpatupad unsa ang tama o unsa pod ang pag-punish ang mali. Mao kada ang original. Kung imong tan-awon sa verse number 3, for rulers are not a terror of good works, but to the evil. Dili man sila lutos, dili man magkuan ang gobyerno pag maayo ang imong buhat, pero kaang mga nagabuhat lang dili maayo. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good. Unsa ang maayo, buhaton nato, and thou shalt have praise of the same. So generally kung imong tan-aw ni Gala, wala may panggamahanan nga dili gusto og maayo ang buhaton sa iyahang mga subjects. Ang desire nga maging submissive o maging supportive, maging good citizen ang usa ka person. In verse 14,
For he is the minister of God to thee for good. But if thou do that which is evil, be afraid. No, dapat kang magkahadlok. For he beareth not the sword in vain. For he is the minister of God, a revenger, to execute wrath upon him that doeth evil. So sila ang gi-command sa Ginoo. Sila ang gi-authorize sa Ginoo. Nga mo impose o punishment sa mga buhat o dili maayo, o sila pod ang elevate sa nagbuhat og tama. No? Of course, dili man nato makita ang perfect nga domain o mga pagdumala tungod kay masalanon man pod o masipyaton ang matag usa, pero mao kana siya ang original nga plan. No? Reasons a Christian needs to be submissive to his government. Unsa may rason? Una is that the government may punish him if he is not submissive. Huh? So ato makita nga ang rason ni ana tungod kay ang gobyerno mo punish gyud siya kung dili siya submissive. For conscience sake refers to the believer's knowledge of God's will and purposes. Nakabalo ka nga ang Kristohanon dapat nga submissive, obedient, and maghimo siya unsay tama, likayan ang dili tama. So kung maglabag ka ni ana, maunang masilutan o makatagamtam ka sa punishment, sa indirect judgment of God nga gi-command niya ngadto sa panggabhanan. No? So according sa verse number 6, for this cause ye pay tribute also, for they are ministers of God's service, attending continually upon this very thing. No? So part ni ana kinahanglan mo maging honest, maging matinud-anon ang matag sakop diha sa asa ka nga lokalidad, sumala sa dapat himuon o kining pagbayad sa dapat bayaran. No? Dili mag-cheat, kung dili maging honest, tungod kay ang pag-cheat usab sa government sa mga requirements, part usab nga gina-cheat na to ang kabubuton usab sa Ginoo. Ingon sa verse number 7, render to all their dues, tribute to whom tribute is due, custom to whom custom, fear to whom fear, honor to whom honor. Kung naa may dapat maging obedient ni ini nga mga butang, kana walay lain ang mga Christians, ang mga believers, dapat mahimo silang honest o mahimo silang submissive, supportive to the government. No? So kung asa ka na belong, we are all subject. Kung asa kita karon na belong, subject kita sa paghimo nini. The believers' twofold duties atong hinumduman, to give them our due respect. Pagrespeto tungod kay dapat sila na respeto kay gibutang sila regardless kung unsang pamaagi nga sila naka nabutang ni anak nga posisyon, wala na tay labot dinha, no? So kung sila ang nagibutang dinha, apil na sa kabubuton sa Ginoo o kailangan irespeto, no? Ngano man sila ang mga gi-command according sa pulong sa Ginoo na maghimo sila, mag-execute sila sa mga rules o magpatupad kung sa'y dapat ipatupad. And second is to pay our taxes, tributes accordingly. So in that way, kung ang tanan nga mga katawhan nga naging under, maging honest sa ilang responsibility, ang naa sa government, ang naa sa subjects, kung tanan magasunod, magsubay sa tama, nindot kayo ang mahimong resulta
sa pagpadagan sa tibuok kalibutan. The only thing padayon nga ginatudloan kita, gina-challenge Christians, mao kini ang butang nga natapat nato padayon, tipan-an o sundon. Male and female, children, citizens, and church members also need to demonstrate a submissive and supportive spirit. Ikaw, ako, subject niini nga maong handom o kabubuton sa Ginoo. When the will of man conflicts with the will of God, the Christians must choose to do the will of God. Of course, halimbawa, bawal na magsimba, dili na magsimba, di na pwede mag-alagad sa Ginoo, di na pwede magbasag Bible. That's the time nga mo-overlap ang power sa authority, mo-overlap siya sa kabubuton sa Ginoo. That will be the time nga ang Christian mo stand siya for God's sake. Okay? So, dili na mo't pasabot nga kung ang komunidad, dili na tugutan ang tao mo serve sa Ginoo, mo alagad sa Ginoo. So, ang Dios naghatag siya o naghatag siya kanato og option nga mo pili kita sa pagsunod sa Ginoo. Okay, nga naman hinumdumon na to ang family, ang church, or even ang government was instituted by God, no? Gi-institute sa Ginoo, therefore ang naas pinakaibabaw ni ana higala is God. So, asa ni ana nga institution nga mulabag sa order sa Ginoo nga ang tao mo serve sa iyaha. So, but pasabot, dili mali nga mo stand ka for God kung kini nga institutions mulabag sa kabubuton sa Ginoo. We need to remind that, no? I-remind na to atong kaugalingon. I-remember na to ang itudlo sa pulong sa Ginoo. We should submit and support the authorities which govern us. May God bless His word sa ato nga mga kinabuhi. Amahan, salamat sa imong pulong. I-bless ang tanan nagapaminaw karon. Thank you for reminding us once again. Paano kami magkinabuhi? Paano kami mag-respond o paano kami mag-obey sa imong mga pulong? I-apply na mo ang truth nga among nahibaluan pinagi sa imong tabang nga kami makita o Diyos magkinabuhi o nagakinabuhi subay sa imong balaang kabubuton. This I pray in Jesus' name. Amen.